natin ang bahay ni Tatay Ethan. Si Tatay Ethan po, isa siya sa beneficiary ng pabahay program natin. Tapos ngayon meron tayo dito mga kabataan kasama na katulong para ayusin yung bahay ni Tatay Ethan. So ngayong araw, bali wala pa dito si Tatay Ethan, nasa ospital pa siya, nagpapagamot, tapos lalabas ata siya isang araw. So napagdesisyonan ng grupo na linisin yung bahay ni Tatay para pagdating niya, ayos na. Si Tatay pala wala na pong kasama dito sa bahay, bali siya na, so nangangailangan siya ng tulong pinansyal sa medisina na kakailanganin niya sa pagpapagaling. So bibisitahin muna natin yung bahay ni Tatay Ethan para mas makita natin kung ano ba yung sitwasyon. So bali ito yung daan papunta dun sa bahay. Yung bahay ni Tatay medyo nasira dahil sa bagyong Ulysses. So ayan, ang bahay na ito ay located sa Cabugao, medyo malayo na siya sa bayan. So may nag-refer na nangangailangan daw si Tatay ng tulong, isa pa wala siyang kasama. So ito pagpasok mo, ito na yung ano niya, receiving area. Pag may bisita dito na. Pero malimit din lang yung bisita ni Tatay Ethan dito. So ayan, papasok ka. Ito na yung pinto. Tapos kung makikita mo yung bubong, butas na talaga siya. Tapos ito yung gamit ni Tatay. Actually, last week pa siyang nasa ospital. Pinadala siya muna sa Del Gallego para magpa-check upan. Tapos lumapit sa LGU para magkaroon ng sasakyan yung ambulance. So ito na po, pagpasok nyo nakikita yung bahay ni Tatay. Ayan. Dito wala na siyang building. Bali ang kasama ngayon ni Tatay sa ospital ay yung pamangkin niya. Sabi nga niya sa amin, sabi niya dun sa isang kasama ko si Ate Michelle, yung bahay daw ay ariin na parang sa amin. Na kapag naglilinis dito, kapag mag-aayos, kami na daw po ang bahala. So ayan. So bali yan, ito yung gitna, ito kusina na kaagad. Dito daw natutulog si Tatay Ethan. Kung makikita niyo po yung sitwasyon na tinutulugan ni Tatay, medyo hindi na magiging komportable. Ito yung mga gamit niya. So bali dito, may patungan pa din naman si Tatay. Yan. Tapos, ito ang lutuan ni Tatay. Tingnan nyo po, yung lutuan ni Tatay nasira na din. Dito mga kaldero. Tapos dito siya naghuhugas. Dito may mga baso. So ayan po yung sitwasyon ng bahay ni Tatay Ethan na kung titingnan, medyo mahirap nang ipaayos kasi halos lahat kailangang ayusin. So ngayon, makikita nyo dito sa labas, ito na yung bagong bahay ni Tatay. Siyempre. Meron po tayo dito mga volunteers. Kabataan, siyempre. Ayan po ang sisipag nila. Si Luigi. Si Joshua, si Shane. Tapos dito, anong nangyari? Yung pinagawang bahay, may mga nagbigay ng gamit. Tapos sina kuya, volunteer lang din sila. Member ng ano sila? Guardian po, kayo ano po? Guardian. Member ng Guardian organization. So, thank you Guardian. Tapos ito si Ate Michelle, siya talaga ng konta kay Tatay dito. Ate Michelle, magbigay ka daw ng link pa. Kailan siya darating? Si Tatay, na-admit siya sa Bicol Sanitarium last December 1. So, ngayon, nag-iintay pa kami ng final kung kailan siya lalabas kasi last na update sa akin ng pamilya is baka daw maoperahan siya. So, pag naoperahan, maaaring ma-extend. Pero kung hindi naman, baka bukas makalabas na si Tatay. Monday, makalabas na si Kung Tatay. titinan mo, te, marami pa ba yung pangangailangan? Kasi si Ate Michelle yung direktang contact ng pamilya every time na may pupunta doon, may susundo. Siya yung nagre-receive ng tulong na ibibigay doon. Halimbawa, may mga nagbigay ng tulong, automatic pinapadala niya kay Tatay doon sa pamangkin na nagiging kasama niya. So ako, minsan nasa trabaho ako, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon dito kung sino ang kasama ni Tatay sa bahay. So, sino kasama ni Tatay sa bahay? Dati nung hindi pa natin siya na tagpo, kumbaga hindi pa natin siya nami-meet, ang kasama niya talaga sa bahay paggabi daw si Kuya Dondon, yung pamangkin niya. Tapos kapag umaga, yung isa niyang pamangkin, si Kuya Junbi naman, nagdadala ng pagkain niya, tanghalian. Si Kuya Dondon, pag dito siya matutulog, sasamahan niya si Tatay, ipaghahanda niya na ng umagahan. Tapos pag tanghalian, yung isa naman pamangkin, si Kuya Dondon na nakatira, si Kuya Junbi na nakatira sa Ilawod. So si Kuya Junbi,
Kaya naman siya hindi siya makapag-stay dito kasi may sarili siyang pamilya. Tapos, biktima din sila ng pananalasan ng bagyong Ulysses. Isa rin sila sa mga nagibaan ng bahay, tapos binaha. So, kaya mahirap yung sitwasyon nila kasi halos pare-pareho sila, kumbaga biktima nung pangyayari. So wala talaga siya diyan kasama pag pag gabi lang, umaga. Oo, yun. So, nung nadatnan nga natin si tatay dito nung unang beses na pinuntahan namin si tatay, nung nadatnan namin siya, wala siyang kasama nun. Tapos naalala ko last time, nakasama din ako, pumunta kami ditong gabi. Madilim talaga kasi unang-una wala silang, ang ilaw nila ata, yung Gasera sa lang. gasera, ang ginagamit nila. So, plano din namin, kanina nga habang naglilinis kami, napag-usapan namin na baka pwede daw makapag-provide ng solar kasi yung may nagbigay na ng thermos. Oo. Ano pa yung mga binigay? May mga cortina, may mga kitchen utensils. Kasi ang plano namin, plano ng grupo, paglipat ni tatay dito sa bago niyang bahay, as much as possible, kung makakaya natin na mag-provide ng mga bagong gamit sa kanya, yung mga dating gamit niya, kumbaga yung iba, hindi na natin isasama, kasi medyo na rin yung mga gamit. Kaya kanya-kanya ng pledge. May nag-pledge na po ng kitchen utensils, May may mga thermos, may cortina, tapos yung mga clothes ni tatay galing doon sa donation drive na isinagawa natin kasi marami pang damit na tira, so pinipilian natin doon si tatay ng damit. So bali yun, pagdating naman ni tatay, medyo magiging okay na siya dito. Pero Gamot. kailangan din niya ng maintenance na. Oo. Kasi ang mamahal ng gamot niya, kasi pag sakit sa baga, isa yan din na ang mamahal ng gamot. So, dun sa pinost ko din na picture, makikita doon yung reseta ni tatay, tsaka yung cost, yung price ng gamot. Talagang, dun nga may nakalagay doon 16,000, isang gamot lang. Kumbaga, ilang piraso yon 16,000, isang klaseng gamot lang. Kaya ganun kamahal yung gamot niya. So bali medyo marami pa talaga ang pangangailangan ni Super. tatay na kailangang masuportahan. So ngayon, ang nagiging priority namin, syempre ang pinakamahalaga yung kalusugan ni tatay. So uuwi siya dito. So pinaghahandaan din namin para pagdating dito, hindi na ma-stress si tatay, may bagong bahay na. So ito na yung bahay na pinapaayos. Ito na po. Ano to, Ate Michelle? Ito yung magiging kitchen niya. Oo. Ito. Tapos yan, didingdingan na lang. Tapos sina kuya yung mga volunteers. Si ate. Si ate Guardian na- din si ate. Si ate na kapitbahay ka po ate. Pwede ka ate mag-share about kay tatay. Para malaman nila kung ano ang sitwasyon niya dyan. Actually si tatay pala, ngayon lang na-check upan. Ano po? Ngayon lang Dati ko nga inaano niya doon sa mga sariling ano. Ba't hindi kaya po siya na-check upan? Siguro busy din yung Sa- pamilya. Ano po? Sa totoo lang, Noon pa, bago lang lipat kami, hindi pa kami isang taon dito. Opo. Sa totoo lang, Talagang nag-ano na talaga siya, ang ubo niya talaga. Sabi ko, tatay, mag-ano ka sa sinter, kasama ka. may history na daw po kasi talaga si tatay ng tuberculosis. Pagdating doon sa hospital, sabi ni kay Don na-diagnose siya dati. Somewhere sa Maynila yata po yun, may tuberculosis na talaga siya. Tapos, yun daw, hindi daw natapos yung gamutan nun. Kaya kumbaga, Na ano, lumala, kasi pag Mhm. natigil daw yun, lalo daw na anong Opo. sakit nun eh. Pag natigil ang gamot. Opo, ang maintenance. So ayun ang buhay ni Tatay Ethan. So Kaya nung walang sa kanyang titingin-tingin dito. Ako titingin. Sabi ko naman sa kanya, sa mga niya, okay lang sa araw natitingnan. Sa gabi, Opo. lalabas-labas pa ako ng gabi, titingnan lang ko lang yung matanda. Kung baka, pag hindi na pati nag-uupo, baka na. Sabi ko opo. sa mga anak ko, samahan nga niya ako, tingnan ko yung matanda. So syempre nagpapasalamat kami te dahil yung malasakit mo po nandyan kahit hindi makaano-ano si tatay. Siyempre, inisip natin tatandain tayo. kaya So kaya yun po sa mga makakapanood at manunood, sama-sama po nating subaybayan ang Ay, naka-video ba to? buhay. Opo, sama-sama po nating subaybayan ang buhay ni Tatay Ethan. Siguro alam ko, sabi ko nga, hindi porket wala ka nang may tutulong. Minsan, kahit wala ka, may mga paraan na pwede mong magawa para matulungan yung isang tao. Ayan, may aso po Ayan. pala si Tatay. ayun na yung aso ni tatay. Dun sa picture, nung kinukuha ng ambulance si tatay dito, makikita yung asong yun, talagang siya, yung hindi siya mapakali. Tapos, Walay doon sa matandang yung kahit saan punta. isa yan sa mga nakakatouch na eksena nung kinukuha namin si tatay kasi papacheck up pa namin. Hindi siya mapakali, parang sinasabi, saan nyo dadalhin yung amo ko? Yung,
Kaya kanina hinahanap ko yung asong yan. Nagpakawa ka na. So ayan po, hanggat kaya namin makatulong. At syempre, patuloy po kami hihingi ng suporta sa may mga mabubuting loob. Na sana Guardians po, naman ang sabi ko. yung nagbigay din po yung Guardians. Yung Guardians po, isang organization dito sa Banga. Actually po, yung Guardians, nung nagbibigay pa lang po kami, may mga donation drive din kaya po kami nung una pa lang na nasundan ng Pabahay Project po. Yung Guardian po, tumutulong na sa amin dun pa lang sa donation drive. Tapos pag may mga ganito pong kailangan ng tulong, lakas paggawa, nandyan po sila para tumulong. So nagpapasalamat din talaga po kami dun. GRI naman po kayong kabinetan. TGTII naman kami. Ibang bahay. Iba ba? Opo. So, kabinetan and Kabugao. Kabugao. Opo. Parang isang ano. Mhm. So bali po yung organization namin ay walang pangalan. Ang gusto lang po talaga namin makatulong. At lagi po kami bukas sa pagtulong ng kahit sino. So ayun po, sana po subaybayan nyo ang buhay namin kasama si Tatay Iton at kung ano pa po yung kayang magawa natin. Sabi nga, hanggat may chance na may magawa pa, gawin na natin para alam mo. Tapos ngayon, isa pa, Christmas. Siyempre, kahit pa paano, gusto namin maging masaya yung Christmas ni Tatay. So ayun po, isa sa pinaka-importante pa, may bubong man na may dingding, yung ilaw po na pwedeng magamit ni Tatay. Ano po. Tapos syempre, nagpapasalamat po kami dun sa mga taong naging ilaw sa kasalukuyan. Yung mga tumutulong po na nagsisilbing ilaw sa kanya para mas maging malakas siya. Dun sa gusto ko lang magpasalamat dun sa taong nagpaalam sa akin ng sitwasyon ni Tatay. Kasi siya daw dumalaw daw siya kay Tatay dito. Tapos nakita niya yung sitwasyon, minessage niya yung isa nating member. Tapos minessage naman sa akin. So kay Joy na Miranda, nagpapasalamat tayo kasi siya, kung hindi sa kanya, hindi natin matatagpuan to. Ang layo nang nararating namin, nakakarating kami sa ibang barangay, pero hindi namin alam, dito pala sa kalapit lang po na barangay natin, meron palang nangangailangan. So salamat kay Joy kasi dinala tayo dito. Yun din yung minsan masakit po, nakatotohanan. Yung ang dami mo lang napupuntahan na natutulungan, pero yung mas nangangailangan pala na malapit hindi natin maano. Kaya nagpapasalamat kami dun sa mga taong Kasi wala nagiging siyang po. yung pamilyang sakit. Matandang binata kasi si Tatay. Actually po, yung Pabahay Project namin, nasa 20 beneficiaries na siya. 41. Oh, 41. Masyado na po akong hindi updated. Nakaka-41 na po tayong bahay. Nakaka-41 na po tayong pinapagawang bahay. So actually, bibisitahin natin yan isa-isa pag ayos na. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Tita Mayra kasi siya yung Ate Ruth. pinaka-head ng Pabahay Project. Kami talaga, donation drive lang kami. Hanggang dumating yung Pabahay Project na kapag may kaya kaming itulong sa mga materyales, yung tumutulong kami. Siyempre, dun sa kapatid natin, Si Ate Ruth Jukino. Ate Ruth Adjutino. Bali, may mga taga-ibang bansa na tumutulong, Sa kanya. nagbibigay ng financial. Tapos pagkakabigay nila, ayan na, nabili na ng yero, ng pawid, pako po. Wala po mayroong taga-ibang kung sabi niya. Ano Wala po, po talaga kaming- yung kapatid po ni Tita Mayra, si Ate Ruth, siya yung nag-solicit din siya sa ibang bansa. Nasa ibang bansa po siya. So, inaano daw niya, nag-solicit talaga siya para makatulong dito. Nung nakita daw niya kasi nung bumagyo, nakita niya yung sitwasyon sa Pilipinas. Tapos nasa Facebook din daw siya, nakikita niya yung humingi tulong. Nag-isip daw si Ate Ruth nung paano ka daw siya makakatulong. So yun ngayon naisip niya. Una po sana daw nga, donation drive din. Kaso naisip din na ang dami na nagsasagawa ng donation drive yung sa relief, sa ano. May mga existing organization na din po. Sabi niya, Kaya, yung bahay. Kaya Na- yung bahay pinukusan. siyempre, gusto namin din appreciate yung ibang organization Sige na ka mo, bro. na nagpapasalamat kami na Nakahain patuloy naman. silang tumutulong. Lalo na yung Wala mga man naman ibang kabataan tao sa na sa panahon ngayon, ang kailangan yung ma-boost mo yung kabataan sa pagtulong kasi sa susunod na generation, syempre, Apo. hindi na po kami yung malalakas, parang kami na lang yung support system. Tapos meron din tayong damit, syempre. Ito pong damit na ito, explain ko lang. Mayroon kaming bibigay sa mga volunteers na ganitong damit. Siguro mga 28 pieces yun ang damit. So, si Ana de Jesus, siya yung nakaisip ng project na to, yung Shirt for a Cause. And then, si Ana de Jesus, classmate ko siya nung high school. Nung nalaman niya na may ganito kaming ginagawa ni Francis, kinontak niya ako, sabi niya sa akin, gusto niya sumama sa grupo namin. Gusto niya ding makatulong. Sabi niya, magagawa nga daw siya nitong Shirt for a Cause. And then, yung isa naming classmate na nasa Australia, si John Kevin Baltasar,
kinontak siya nung isa naming teacher sa Gonsalvo, ni Ma'am Leonie, humingi ng tulong. Kumbaga, pre-nomote yung shirt. At hindi man lang nag-atubili si John Kevin, bumili siya ng 10,000 pesos cost na t-shirt. So, ganun kalaki yung kadami yung binili niyang t-shirt. Tapos, plus pa, nagbigay pa sa akin si Kevin, si John sa grupo namin, doon sa food packs, nagbigay siya ng 5,000, tapos another 5,000 sa pabahay. So, napakalaking tulong ni Ana, napakalaking tulong ni John Kevin, at nung iba pa naming kaibigan, mga hindi kakilala, na talagang nagtiwala sa amin na magbigay nung Ang pangalan tulong. niya ay I Survive 2020. Yung nasa likod, yes, you survive. Keep fighting, keep enduring. Yan. So, Bible verse. may palakpak tayo dun sa likod. So, bali po kami talaga, nagbablog talaga po ako. Pero sila nga, nagsasuggest na dapat daw nagbablog ako habang ginagawa yung outreach program. Sabi ko naman, siguro mas kailangan nating gawin lang muna yung outreach program na walang pagbablog kasi hindi din ganun kadali. Kailangan ng editing. Saka sa grupo po namin, as much as possible, ayaw sana po namin nakikilala kami kapag tumutulong. Pero ito pong case ni Tatay Ethan, since grabe yung pangangailangan, siguro po deserve namin na ipakita ito sa public para dun sa tulong na pwede nating maibigay. Kasi nakikita ko isa ito sa magiging paraan para mas matulungan si Tatay kasi hindi lang sa loob ng 1 linggo, 2 linggo yung tulong na kailangan niya. Ang kailangan niya po, maintenance. Ang kailangan namin po sana yung sponsor na pangmatagalan or kung hindi man po pangmatagalan, yung makakapagbigay po na kahit papaano mapupunuan yung pangangailangan sa pang-araw-araw na yun yung pinaka mahalaga po. Tsaka siguro nga, doon sa lahat ng tulong, ay pagtulong na ginagawa namin, isa ito sa pinaka-meaningful kasi buhay yung pwede nating pwede nating mailigtas dito. Yung bahay, makapagbigay ka ng bahay, makapagbigay ka ng pagkain, pwede yung makalimutan. Pero pag yung buhay kasi yung naligtas mo, hindi yun, napaka-meaningful noon. So, sana tulungan nyo kami. Sana maging part kayo. Kailangan po namin ng tulong, makipag-ugnayan lang po sa amin. So, ayun po. Maraming salamat. So, abangan po natin yung part. Magkakaroon kasi po ng part itong vlog na to, yung pag-uwi ni Tatay. Tapos pag-ayos na itong bahay, kung makikita nyo kung ano na yung magiging sitwasyon. Tapos update din namin kayo sa mga iba pang pangangailangan. Kasi alam ko naman na tayo talaga, mga Pilipino, ipaalam mo lang kung ano yung pangangailangan ng isang tao. Handa yan tumulong. Ulitin ko nga, hindi kailangan sa lahat ng oras meron ka para makatulong. Basta nandun yung passion mo at puso mo sa pagtulong, malaking bagay na yun. So ayan, thank you sa mga volunteers. I-stop mo na.